panahon. Kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Naglilingkod sa sambayan ng Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang bukal ng lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak, 105.7 FM, tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon, sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Talakayang pangkalikasan, kumakatok sa inyong mga kaisipan upang inyong pakinggan ang mga usapang may kaugnayan sa wastong pangangalaga ng ating kapaligiran. Halina't panoorin ang programang may kaugnayan sa inang kalikasan tuwing Biyernes, 2:00 ng hapon, dito sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Talakayang pangkalikasan ng DANR Marinduque. Sa ulo ng ating mga balita, Pacquiao, naghain na ng COC sa pagkapangulo. Sospek sa hacking incident sa Palawan, arestado. Bayan ng Buwak, napili bilang pilot implementer ng Pfizer vaccine. COVID-19 update sa Marinduque. Alamin. Pagbubukas ng Dubai Expo 2021, naging magarbo. Gilas Pilipinas Women's Team wagi kontra India. Pambato ng Cebu City, kinoronahang Miss Universe Philippines 2021. Filing ng Certificate of Candidacy simula na ngayong araw. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque, alamin.
Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque, mga bayan ng Buwak, bayan ng Buenavista, Gasan, Mugpog, Torrijos, Santa Cruz. Ako po si Romeo Mataak Jr. At ako naman, Adrian Rosales. At ito po ang balitaan sa sentro ng Ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Naghain na po ng Certificate of Candidacy si Senador Manny Pacquiao, kandidatong Pangulo ng Bansa si Pacquiao sa ilalim ng PDP laban. Kasama si Pacquiao na nagtungo sa Commission on Election sa Sofitel tent sa Pasay City, o kasama ni Pacquiao na nagtungo sa Commission on Election sa Sofitel test sa Pasay City ang asawang si Jinky Pacquiao. Alas 9 ng umaga nang dumating si Pacquiao sa Sofitel Hotel. Si Pacquiao ang unang presidential candidate na naghain ng kandidatura. Kasama rin ni Pacquiao si Representative Lito Atienza na kanyang running mate. Kasabay nito, dagsa naman ang mga supporter ni Pacquiao sa palibot ng Sofitel Hotel. Alas 5 pa lamang ng umaga, nagtungo na sa kahabaan ng Rojas Boulevard hanggang sa Luneta at Sofitel ang mga taga-suporta ni Manny Pacquiao. Samantala, isang 50 taong gulang na mag-asaka ang naaresto sa manhunt operation na ilansad ng otoridad matapos itong tumakas dahil sa pananaga ng isa rin mag-asaka noong Miyerkules ng umaga sa barangay Kasagian. Ayon sa ulat mula sa Palawan Police Provincial Office o PPO, sa magitan tagapagsalita nito na si Police Major Rick Ramos, ang naaresto sa manhunt operation ay si Rainy Masuela Mata, ang suspect na tumakas noong Setyembre 29 matapos tagain di umano ang 40 taong gulang o 43 taong gulang na si ARD Manga Segovia. Nadakip si Mata bandang 1:31 ng hapon noong Miyerkules din matapos tagain ang biktima bandang 7:54 ng umaga. Ayon sa Police Provincial Office, ang manhunt ay kinasa ng Brooks Point Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect sa Purok 7 sa Barangay Kasagian. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na may naging alitan ang suspect at ang biktima sa nangyari noong Setyembre 28. Unang hinamon di umano ni Segovia si Mata ng away, ngunit sila ay naawat ng kapitan ng Kasagian. Kinaumagahan ng pagpunta ni Segovia sa bukid ay bigla siyang pinagtaga ni Mata. Mabuti na lamang at nakatakbo ito at nakahingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak na nakatira sa malapit. Si Mata naman ay agad na tumakas dala ang pinagtaga kay Segovia, ngunit hinahuli rin matapos ng ilang oras. Nasa kustudiya siya ngayon ng Brooks Point Police Office para sa kaukulang disposisyon. Samantala mga kababayan, napili bilang pilot implementer ng Pfizer BioNTech vaccination ang munisipyo ng Buwak. Mula Setyembre 22 hanggang Setyembre 23 ay isinagawa sa Buwak Municipal Town Plaza ang pagbabakuna kung saan
ay nakapagtala ang vaccination team ng mahigit 1,000 vaccinees na matagumpay na nabakunahan ng first dose ng Pfizer. O ng Pfizer vaccine. Nagpasalamat naman si Mayor Army de la Cruz Carrion sa Department of Health, pamahalang panlalawigan at lahat ng ahensya na tumulong para maging matagumpay ang gawain. Patuloy na hinihikayat ng alkalde ang mga mamamayan ng bayan ng Buwak na agad magpabakuna kung sakaling available na ang mga bakuna sa kanilang lugar, anuman ang brand nito. Samantala, mga kababayan, para naman sa ating balitang sa bayan ng Buwak ulit. Sa pagkakataon pong ito, mga kababayan, mga kapiling po natin, ang atin naman pong provincial, o ang atin naman pong Municipal Election Officer ng Bayan ng Buwak. Sa katauhan po yan ni Mr. Christopher Olympia, ang officer, ang Commission on Election Municipal Officer ng COMELEC Buwak. Makikibalita po tayo dahil mainit pa po ito, mga kababayan. Nag-umpisa na po ngayon ang unang araw sa pagpa-file naman po ng mga Certificate of Candidacy dito po sa Pilipinas. At the same time, dito po sa ating lalawigan ay umarangkada na rin, gayon din po sa bawat bayan. Kaya nasa atin na pong linya ang atin naman pong election officer ng Bayan ng Buwak. Magandang hapon po, Mr. Christopher Olympia. Welcome po sa Balitaan sa Sentro ng Pilipinas. Yes, good afternoon, DJ Myong, our Provincial Information Officer. Good afternoon to all the listeners and viewers of Marinduque News. Oo. Sir, kumusta po muna kayo dyan sa inyong opisina? Kayo po ba ay napaka-busy dahil, di ba, nitong nakalipas na araw po ay talaga namang dumami rin po ang bilang ng mga nagparehistro dahil yung iba ay hindi nila nabatid agad na nagkaroon ng another extension period para naman po sa voters registration. Yes po, so during the past 4 days po talaga ay nag-average tayo ng 100 a day sa mga nagre-rehistro po. But thank God at na pagbigyan ng Commission on Elections so a unanimous vote ng Commission and Bank ang extension magiging October 11 to 30, Monday to Friday po ito, excluding Saturday. Pero during the last day, October 30, Saturday po yan, i-cater po natin ang mga magre-rehistro. Yun po. So, mga kababayan ulitin po natin, nagkaroon po ng another 3 weeks extension. Pero basically, yung linawin lamang po natin, Sir Christopher, Sir Chris, Yes po. yung Yes po. October 1 to 8, yan po ay tinakda para naman po sa filing of Certificate of Candidacy. Yes po. So, October 1 to 8 po, including Saturday and Sunday po, from 8 a.m. to 5 p.m. po, ang filing of Certificates of Candidacy for the May 9, 2022 national and local elections po. So, sa Office of the Election Officer po, ang tatanggapin po namin ay ang aspirants for elective positions such as mayor, vice mayor, and sangguniang bayan member po. Yun po. Tapos sa Office of the Provincial Election Supervisor naman po, doon po magaganap ang pagpa-filing ng aspirants for congressman or House of Representatives, provincial governor, vice governor, and member ng sangguniang panlalawigan po. Yung 2 legislative districts natin. Yun po. Okay. Apo. Sir, ito pong, how about po, sir, so mga period po, sir, na yon, yung October 1 to 8, so hindi Yes po po. tayo tatanggap ng mga naghahangad naman na magparehistro para naman po maging botante.
Yes po. Suspended po ang ating voter registration during the filing of certificates of candidacy. So kaya nga po ang resumption natin ng ating continuing registration or yung tinatawag na voter registration extension ay October 11 po hanggang October 30, 2021 po. Yun po. Maliwanag po yun mga kababayan ha. Kami naman po, sana naman po huwag nyo nang ahintayin pa yung pinaka-deadline ng mga kababayan kung talagang nais nyo pong i-exercise ang inyo pong Yes. ang inyo pong karapatan bilang isang Pilipino na pumili ng mamumuno sa ating lalawigan. Mga kababayan naman, wag nyo na pong hintayin pa yung last day of registration, which is on October 31. October 30 po. October 30 pala, October 30 ha. Yes Wag na po. po. Opo. Para naman hindi rin mahirapan itong ating mga kawani ng Commission on Election dahil ang dami po talaga nilang ginagawa sa mga panahong ito. Yes po. Yes, DJ. Salamat. Opo. Salamat sa paalala. Opo. Sa ating Sir, kababayan. pag-usapan naman natin dahil naghihintay ang ating mga kababayan lalong-lalo na dito po sa bayan ng Buwak. Sino-sino na po ba daw yung mga nag-file ng mga certificate of candidacy dito po sa bayan ng Buwak? Pero teka po yan, sir, Hana. Teka muna, sir, dahil kanina rin po ay nag-file na ng certificate, formal na pong nag-file ng certificate of candidacy. Bilang Vice Gobernador naman po ng ating lalawigan, ang ating naman pong Dr. Tito Orejano ng Bayan ng Santa Cruz. Kumusta naman po dito sa Bayan ng Buwak? Sino-sino na po ba ang nag-file at mga naghahangad na kumandidato bilang pinuno ng ating Bayan ng Buwak, Sir Christopher? So, ganito po. Sa Bayan ng Buwak po, ay isa pa lang po ang nagpa-file para sa ang bayan member. Isa pa lang po ang ating aspirant as of this hour na si independent candidate po siya, si Mr. Joseph Nepomuceno po. Yon. Okay, Oo, nakapag-file po siya ng kanyang certificate of candidacy ngayong alauna ng hapon po sa opisina ng election officer. So far po in Buwak, isa pa lang po ang ating aspirant as of today, as of this phone interview po. Okay. Yun po. Okay, mga kababayan ha, may isa na po na hahangad kakandidato sa bayan ng Buwak na nag-file na daw po, formal nang nag-file kanina po sa katauhan po ni Mr. Joseph Nepomuceno bilang independent naman po at kakandidato sa Sangguniang Pambayan. Yes po. Okay. Yes. Sir, hanggang anong oras po ba kayo tumatanggap ng mga nais mag-file ng COC? Ang nakalagay po sa COMELEC resolution ay hanggang alas 5 po ng hapon. 8 a.m. to 5 p.m. po tayo tatanggap ng certificates of candidacy sa lahat ng mga nais na maghain ng kanilang kandidatura para sa darating na halalan sa 2022. Yun po. Okay. Tapos sa last day po ay meron tayong queuing ng parang 4:45. That would be October 8 po. Queuing ng 4:45 na lahat ng aspirant who intends to file their candidacy ay ilalagbo po namin. Basta nasa 30-meter radius sila ng opisina ng election officer para ma-process din po o matanggap ang kanilang certificate of candidacy. Yun po. Alright. Sir, kakaiba po ang ating gagawing eleksyon ngayong darating na 2022 at the same time, kakaiba rin po ang ginagawa nating pagpa-file naman ng mga certificate of candidacy dahil umiiral nga ni po ang pandemya. Nasa ilalim pa rin po tayo ng pandemya, bunsod naman ng COVID-19. Ano-ano po ba yung mga kailangang consideration bago mag-file o magtungo dyan po sa inyong opisina ang isang aspiring candidate? So yun po. Ganito, sa COMELEC Buwak po, sa opisina ng election officer Buwak, ay kailangan po muna tayo mag-set ng appointment or makipag-ugnayan sa opisina para mai-schedule po natin ang filing, oras ng pag-file natin po. Tapos meron din po tayong health protocol at meron po tayong health declaration form na susulatan ng isang kandidato. Ang maximum lang po na pwedeng maging kasama ng isang kandidato sa pag-file niya ay 2 po. Yun po ay alinsunod sa COMELEC resolution para may observe po natin ang social distancing. At the same time, hindi po tayo magkameron ng violation sa IATF protocols po. Yun po. So, pwede po kayong makipag-ugnayan, especially yung sa mga magsisik ng elective positions in the municipality of Buwak,
through our COMELEC-based Facebook account. It's COMELEC OEO Buwak Marinduque. Yun po. Pwede rin po kayong mag-contact sa numero na 0998-554-3328 at maaari rin naman po makipag-ugnayan personal at meron po tayong pipil outan na appointment slip dito para magkameron po ng schedule. Yun po, sir. And aside from that, yun ang hinihingi nga natin, kung maaari ay huwag na magkameron ng madamihang companion. Let us just follow the minimum health protocol. At the same time, kung ano yung nakalagay sa ating COMELEC resolution po na minimum of 2 companions lang po pagpupunta sa opisina ng COMELEC. Yun po. Ano-ano po ba maliban po dyan, sir, yung mga kailangan ng dalhin ng mga aspiring candidate? So, ang kailangan po natin ay Certificate of Candidacy. 5 copies po ang kailangan at kukunin ng COMELEC. It's all original. With documentary stamp na worth 30 pesos po. At yung succeeding pages naman po nung COC nyo ay susulatan na lang ng numero nung documentary stamp nyo na worth 30 pesos. Kasi deem as one document naman po yung 5 original copies. Passport size na photo ang i-affix natin doon. At lahat po ng mga entry na hindi applicable ay lalagyan natin ng NA. Yun po. Tapos, kung sakali naman po ay nominated kayo by a political party or coalition, you need to provide your certificate of nomination and acceptance. 5 kopya rin po yun na original ang kailangan natin i-provide. At yun po, paalala ko po, kung talagang you belong to a political party, simultaneous pang filing. Otherwise, hindi po pwede yung magpa-file kayo ng COC ngayon. Then after an hour, we will receive the CONA. Hindi po pwede yun. Automatic na pag hindi po kasabay ng COC natin ang CONA, magigipot kayong independent candidate. So it would be better na kung you belong to a political party, sabay na pong isumite o ihain ang certificates of candidacy together with your certificate of nomination and acceptance from your political party or coalition. Yun po. So, linawin po natin, pag sinabi niyo pong simultaneously, kailangan pong sabay na ipafile yung COC at saka yung CONA. CONA, yes Hindi po yes pwedeng po. halimbawa mag-file ngayon, bukas po or isusunod, yun pong kanilang CONA. Yes po, kasi kung hindi po kasabay ang CONA, you will be deemed as independent candidate. You will be classified as independent candidate po. Yun po. Alright, sige po. Opo. Sir, meron pa po ba kayong mga mahalaga pang ano po naman yung mga dapat hindi nila ginagawa kasi baka maging ground ito para dun sa kanilang, sabi nga ay violation nila para hindi matuloy. Meron na po ba, sa simula pa lang ho ba ng mga pagpa-file pa lamang, meron na po bang mga pwede na dapat hindi gawin ng isang aspiring candidate? Sa ano po, kasi sa maglalabas pa lang po ng guidelines ang COMELEC regarding sa campaign natin. Pero you will be deemed candidate pa rin lang po sa ng election period, sa pagpasok po ng election period at ng campaign period po. So far po ngayon ay hindi pa under draft pa lang po ang ating COMELEC resolution regarding candidacy guidelines yung ng candidacy natin, which will be ang pattern naman po nun ay Fair Elections Act rin po. Siguro mamodify lang siya at i-adapt natin during pandemic kasi kakaiba nga po ang magiging election natin ngayon kasi nasa pandemya po tayo. So yung mga guidelines as to that matter ay wala pa po COMELEC resolution na inilalabas at nasa draft pa lang po siya ngayon. Yun po. Okay. Kumusta naman po, sir? Hindi po ba nagiging mahirap para sa inyo ngayon ang mga ginagawa po nyo ngayon? Hindi naman po kasi lahat naman po ng opisina, not only the office of COMELEC BUAC, all offices in the province as well as nationwide ay nakahanda naman po. Nakahanda dahil ito yung mandato ng Komisyon ng Halalan na not only to register but to accept certificate of candidacy at the same time to conduct a national and local election. So handa po ang lahat ng opisina ng komisyon
lalo na nga yung filing ng Certificate of Candidacy. Yun po. Anybody, especially yung mga those who intend to run, can visit the Office of the Election Officer kung may mga katanungan po, may mga FB page po tayo, may mga Facebook account din po tayo na pwedeng kontakin, at may mga email addresses din po tayong available para maging more accessible para sa lahat, maging transparent lahat ng mga ginagawa ng COMELEC in preparation for the May 9, 2022 national and local elections. Yun po. Alright, maraming salamat sir. Ulitin po natin yung numero na tatawagan nyo po kung gusto nyo pong pa-appointment sa kanila, kumuha ng appointment sa kanila, ito po ang pwede nyong tawagan, 0998-553-3328. Tama po ba sir? 554 po. 554-3328. 3328. Yes, Ayan. yes po. Ulitin ko po, DJ. 0998-554-3328. Yes po, Alright. DJ. Sir, Opo. baka meron pa po kayong mga paalaala, mga reminders, encouragement sa ating mga kababayan. Please go ahead po. Yes, so ang akin lang apila or ang aking pakiusap, this is for the last October 11 to 30 voter registration. Huwag na po nating hintayin yung last day. So we were given a chance. The Commission on Elections heard your public clamor. We don't want to disenfranchise anybody to vote, to participate at in the national and local elections next year. Wag na po nating hintayin ang October 30, 2021 para magrehistro. If we can do it as early as October 11, please do. Please do register. Aside from that, lahat po ng registration application ipaprocess natin during that period. Kasama po doon ang new registration, transfer from other municipality, city, transfer within the municipality. Kung lilipat po ng barangay, halimbawa barangay Laylay, going to Santol, we'll still cater that. Reactivation po. Reactivation can be processed personally or through an online application, provided po na meron tayong complete biometric. So, yun po, we can do that online po. Marami na pong na-process ang COMELEC buwak na online reactivation. Yun po. At pakiusap ko naman po sa pupunta para mag-register this coming October 11 to 30. Please bring your own ballpen, wear your face mask and face shield, and observe social distancing po. Para naman makatulong tayo, let us contribute, para naman maging safe ang ating bansa, safe ang Pilipinas, at safe ang darating na halalan sa 2022. For the filing of candidacy naman po, ang pakiusap ko, makipag-ugnayan na po as early as now para ma-schedule natin ng maayos ang oras at araw ng paghahain nyo ng kandidatura. Yun po. Tapos make it sure na complete po yung ating mga forms, COCs and CONAS, para naman po hindi na tayo magtagal pa sa paghahain ng ating mga kandidatura. Yun po, marami pong salamat. Sir, bago ko po kayo bitawan, Sir Adrian, partner, meron ka bang tanong para kay Sir Chris? Magandang hapon, Sir Chris. This is Adrian. Tanong ko lang, dito Hello ba po. sa ating Hello, Sir Adrian. candidates, meron ba rin tayong... Hello po. Hello? Narinig po ba tayo ni Sir Christopher? Naririnig niyo po ba si Sir Adrian, sir? Hindi po. Okay. Okay. Sige, anong katanungan mo, Sir Adrian? Okay, pakirelay na lang yung question ko. Meron ba rin ikinukonsider na nuisance candidate pagdating sa local candidates natin? Kasi sa national election, meron mga nuisance candidate. Dito rin ba sa local, meron din ganun? At paano nalalaman yun kung siya yung magiging nuisance candidate? Yes, sir. Opo. Sir Chris, kung meron daw po ba tayong mga, yung sinasabi na nuisance candidate, meron po bang mga nabibilang dyan o paano po ba yung tinitingnan? Ang magde-determine po ng candidate na gano'n ay ang law department po. So, maglalabas sila ng memo po asking for evaluation from the election officer. But ang determination pa po natin yan, sir, ay after ng filing ng candidacy. And so far po, as of now, as of today, we've got one aspirant pa lang po. Isa pa lang yung nag-aspire for elective position dito sa bayan ng Buwak. So we cannot determine as early as now yung mga candidates na ganyan. Yun po.
Okay. Bali, tanggap lang po kayo ng tanggap sa ngayon. Ano po? Opo, yes po, sir. Alright. Yes po, DJ. Opo, Thank you. opo. Maraming salamat, Sir Chris, sa pagbibigay ng Opo. oras. Napakasipag po ninyo at kayo po'y aming hinahangaan. Yes, po. From this time, moving forward po, Sir Chris, ay makikipag-ugnayan po kami sa inyo up until yung last day ng filing of candidacy para naman po automatic pong maibato natin sa ating mga kababayan yung mga kaganapan dyan po sa Commission on Election sa bahagi naman po ng Bayan ng Buwak para maging transparent po tayo para naman sa ating mga mamamayan. Okay, maraming salamat, DJ. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi. Yun po. Salamat din po sa pagkakataon na binibigay niyo sa COMELEC. Yun po. Okay. Maraming salamat po. Ingat. Okay, yan po ang tinig ng atin naman pong Commission on Election Officer sa Bayan po ng Buwak sa katauhan naman po ni Mr. Christopher Olympia. Maraming salamat sa lahat ng ating mga masisipag na mga lingkod bayan dyan po sa Commission on Election, sa lahat po ng bumubuo, lalo na sa ating masipag na Provincial Election Officer, si Attorney Angela Christine Royandoyan, and mga kababayan sa buong Commission on Election Offices sa buong lalawigan, kayo po ay palaging mag-ingat dahil lalo na at nasa ilalim pa rin po tayo ng pandemya. Mga kababayan, magbabalik po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas po ang ilang mga mahalagang paalaala. Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Samantala, isang magandang balita sapagkat wala na dagdag sa bagong kaso o ng bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito po ay sa pinakahuling report ng Provincial Health Office na by date na September 28, 2021. Subalit, mayroon pa rin nananatiling 414 COVID-19 active cases sa probinsya, 31 sa Santa Cruz, 42 sa Torrijos, 100 sa Buwak, 52 sa Mugpog, 82 sa Gasan at nanatiling 107 sa Buena Vista. May kabuuang 2,323 na gumaling mula sa kabuuang 2,872 na tinamaan at sakit. Wala namang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 135 na nasawi sa ating lalawigan. Samantala sa ating balitang pang-internasyonal, naging magarbo ang pagbubukas ng Expo 2020 sa Dubai. Napuno ng mga fireworks, musika ang kauna-unahang World Fair na ginanap sa Middle East. Ilan sa mga nagtanghal sa opening ceremony ay sina Andrea Bocelli, British singer na si Ellie Goulding, Chinese pianist Lang Lang at Saudi singer na si Mohammed Abdu. Umaasa ang Dubai na tinaguri ang tourism, trade and business hub na makakaakit sila ng 25 milyon na mga negosyo at turista na bibisita sa World Fair. Ginanap kasi ito sa 4.3 square kilometer ng desyerto. Ipinagpaliban ito noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic, kung saan inaasahan ang 200 na mga bansa na makikibahagi sa na bilang exhibitors. Samantala, hindi umano o uwing talunan ang Gilas Pilipinas Women's sa 2021 FIBA Women's Asia Cup
matapos at talunin na ang India sa score na 74-70 sa classification match na ginanap sa Amman, Jordan. At dahil sa panalo ay nananatili ang Pilipinas sa Division A at naiwasang itapon sila sa Division B ng torneo. Kahapon nakapagdala ng 22 points sina Janine Pontejos at Kate Castillo. Sa pagkatapos ng halftime ay hawak pa ng India ang kalamangan sa score na 34-39 nang mahabol ito ng gilas pagpasok ng second half hanggang sa pagkatapos ng laro. Bago gunit ang walang panalo ang women's basketball team ng bansa sa pagharap sa China, Australia at Chinese Taipei sa Group B ng nasabing torneo. Samantala mga kababayan, special shoutout muna sa lahat ng ating mga kapamilya na nakatutok ngayon sa atin naman pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Nanunood si Kabayang Ivy Rio. Sabi niya, I want to salute Sir Chris Olympia na napakasipag at dedicated talaga being a public servant sa kanyang public service. Si Leonardo Karamat Mascareñas ay nanunood din. Pa-shoutout po sa Duyay. Stay safe po palagi and God bless. Si Nards Magud ay nanunood din. Si Bobby Ola Olympia ay nanunood din. At si lahat po ng ating mga kapamilya na nakatutok po sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Magbabalik po kami, makalipas lamang po ang ilang mga paalaala. Pero bago yan mga kababayan, nais din nating special shoutout ang mga nag-file na ng Certificate of Candidacy. Si Dr. Tito Rejano na bilang kakandidato naman po sa pagka-vice gobernador ng Lalawigan, nag-file na po ng Certificate of Candidacy. Diyan naman po sa Provincial Commission on Election Office. Yan. Mga kababayan, magbabalik po ang balitan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Kinoronahan bilang Miss Universe Philippines 2021 ang pambato ng Cebu City na si Beatrice Luigi Gomez sa pageant na ginanap sa Bohol. Maliban pa rito ay nakakuha pa ng karagdagang 4 na awards si Gomez, gaya ng Best in Swimsuit, Best in Evening Gown, Miss Lux Immunoplus, Game Changer at Miss Cream Silk. Naging first runner-up naman si Maureen Robowitz ng Pangasinan, habang second runner-up si Steffi Rose Abirasturi ng Cebu Province. Tinanghal naman bilang Miss Universe Philippines Tourism si Katrina Di Maranan ng Taguig City, habang Miss Universe Philippines Charity si Victoria Velasquez Vincent ng probinsya ng Cavite. Nakakuha naman ng special award si Christine Delavi ng Masbate bilang Miss RFox
Philippines 2021, Miss Lux Whiteface of the Universe o Miss Photogenic at Miss Universe Philippines Lazada. Si Robelwitz naman ay nakakuha rin ng Miss Air Asia Philippines at Miss Henan Resort, habang si Demaranan ay pinangalanan bilang Miss Save Point Plus at Face of Belo Sun Expert. Gayunpaman, atin din pong hinahangaan at binibigyang pugay ang naging kinatawan naman ng ating lalawigan dyan po sa Miss Universe Philippines 2021. Walang iba kundi si Simone Nadine Bornelia. Mula po sa lalawigan ng Marinduque, kami pa rin ay humahanga at sumasaludo sa pagbibigay mo ng pangalan at karangalan sa atin namang lalawigan ng Marinduque sa pagdala. Bagamat hindi nakapasok sa top 16 ng ating kinatawan ng lalawigan na si Simone Bornelia, naging nauna naman itong nagbigay ng init at sabi nga ni po ay nagpa-trend na din naman ito sa social media dahil ito ay mainit din pinag-usapan dahil dun sa kanyang mga karanasan, dun sa kanyang experiences o dun sa kanyang mga sitwasyon bilang isang anak nga po o pinalaki ng dalawang gay men. So maraming salamat Simone Nadine Bornelia sa pagbibigay karangalan sa ating bansa o sa ating lalawigan. Sabi nga ni po ng marami sa ating mga kababayan, still you are our queen. Samantala, handa na ang Commission on Election o COMELEC sa pagsisimula ng pag-usumiti ng kandidatura o Certificate of Candidacy o COC ng mga kandidato sa local at national position sa 2022 election. Ang paghahain ng COC ay mula Oktubre 1 hanggang 8, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya nga po sa nag-i-interview natin kanina sa COMELEC Officer ng Bayan ng Buwak. Para sa mga tatakbo sa pambansang posisyon, itatagawa ang pag-usumiti ng COC sa Harbor Garden tent sa 5-star hotel ng Sofitel sa May Pasay City. Maging mahigpit ang proseso dahil kailangan na muna magpakita ng negatibong COVID-19 antigen test result na hindi na lagpas sa 24 oras ang mga kandidato. Bukod sa kanila, lahat ng mga makikinahok tulad ng mga tauhan ng COMELEC, security staff at maging ang mga media ay kinakailangan ding magpakita ng nasabing result. Samantala sa lagay po ng panahon sa lalawigan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang iiral sa rehiyon ng Bicol, Hilagang Samar, Oriental Mindoro, dito po sa lalawigan ng Marinduque at sa bahagi po ng lalawigan ng Romblon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa timog kanluran ang iiral at ang lugar na ito na may banayad, sa mga lugar na ito na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Mga kababayan, ng araw po ay lulubog, napakaaga ng paglubog ng haring araw mamaya alas 5:35 ng isang magandang hapon. Yan. So, dito po sa bayan ng Buwak, kanina sa bayan ng Turios, dahil galing po ako sa bayan ng Turios kanina mga kababayan, ang lakas po ng ulan dyan sa bahagi ng, saan nga yung, nasaan ko nga ni nasa lubong ang ulan ay. Bahagi ng Tigwi, Malibago, malakas po ang buhos ng ulan. Tapos ay, pagdating ko dito, sa Buena Vista pala, naulan din ho kanina. Pagkatapos dito pagsapit ko dito sa may bahagi ng bayan ng Buwak, napakainit. Nakakaiba talaga ang ating panahon ngayon, partner. Kumusta dyan sa Gasan? No, wala man naman tayong naramdaman pag-ulan dito o nakakita na parang kulimlim. Talagang mainit pa rin ang naging panahon natin sa bumaghapon dito sa bayan ng Gasan. Alright, sige po. Dahil dyan, pasadahan na po natin ang atin pong pagkaing pangkaluluwa. Oo, at talagang itong salitang ito, partner, talagang parang padalawang araw na natin ito. Oo. At siguro talagang napapanahon ito ang salita ng Diyos mula sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 22. Datapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili.
Oh, partner, actually merong updated dyan kanina eh. Ito yung sinasabi po, oo. Sa mga awit po, Kabanata 37, mga talata 5. Ito po ang nakasulat. Actually, ang ganda, partner. Mukhang hindi mo lamang na-refresh yung ating spiel, ano. Pero ito po ang nasusulat. Sabi po dito, ang ganda, partner. Pakinggan mo na lamang, partner. Sabi dito, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at kanyang yayarihin. Sabi po sa mga awit. Napakaganda, partner, ano? Magtiwala, humawak sa kanya. Nothing is impossible without Him. Yan, yung pananampalataya ang pinag-uusapan dyan, partner. Talagang sa pananampalataya, sabi nga sa Bible, wala lang napahamak. Oo, kung sa kanya ay susunod, kung sa kanya ay magtitiwala. Exactly, oo. Alright, sabi nga po dun sa isang sa Ingles nakalagay po ay let be the God be the center of your life and definitely everything will be all right. Lalo na ngayon, partner, sa panahon ngayon, na panahon ng malapit ng eleksyon. Sana yan ang nasa puso at isipan ng mga kakandidato, maging ng mga kababayan nating boboto. Ang Panginoon ang laging nasa gitna. Para hindi tayo magkamali sa lahat ng ating magiging desisyon. Oo, that said, gusto kong special shout out ang Mayora ng Bayan ng Buwak, Mayor Army de la Cruz Carrion. Hi Mayora, magandang araw po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi at kasi nakausap ko siya kanina, partner, umaga. And nagbigay siya sa akin ng update. Alam mo, lagi naman niyang natawag sa atin, hindi nakakalimot, Mayor Army Carrion at sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Pangbayan. At the same time, ang ating pong Governor Presby, congratulations pala sa ating Governor Presbytero Velasco Jr. dahil siya po ay kahapon ay nagkaroon po ng downing ceremony dahil ang ating pong governor ay binigyan ng pagkilala o nilagyan ng pagkilala ng Armed Forces of the Philippines bilang Lieutenant Colonel. Yan po ang ranggo ng ating gobernador. Reserve, yes, reserve. So congratulations, Governor Presbytero Velasco Jr. And also, very tight ang schedule ng ating speaker, Lord Alan Velasco, dahil continuous po naman ang napakaraming series of meetings dahil sa budget hearing naman po sa Kongreso. And hopefully, sa atin naman pong Vice Gobernador Romulo Bacoor Jr., kailan po kayo, Vice Gob, mag-file ng inyong candidacy? We're looking for a certificate of candidacy sa lahat pa rin po ng ating mga kasamang mga nagnanais kumandidato at maglingkod sa lalawigan. Abay, good luck po sa inyo. Mula po sa 6 na munisipyo, sa 6 na munisipyo at mga sangguniang pambayan, good luck po sa inyo. Ay, salamat muna sa ating kasama dahil nagpaalam na si kasama natin sa Philippine Information Agency, Marinduque, si Mr. Maquinardo. Alright, partner, tayo ay magpaalam na dahil kailangan ng umuwi rin ng ating mga kasama. Okay. Oo. Sige po. Kami po ay pansamantala na magpaalam, mga kababayan. Baka may pagbati ka pa, partner? Ayun lang, partner, at para makuha na rin yung ating mga special shout out kay Jason Malalad Hermosa, ang aming kasama naman sa M. Luelier Express Buena Vista Branch. Gayun din, special shout out sa mga nanonood pa rin dito sa ating balitaan kay Maria Rubio Herrera, pa-shout out po kay paring Patrico Lucy, salamat kapatid sa information. Paki-shoutout na rin sa misis ko. Si Lynn Lucy, sexing kapatid, yan, na si Alma Avila Santos. Gayon din kay Bobby Moreno, magandang hapon mga kapamilya. Dito na po magtatapos. Natapos na naman ang isang linggo na pagsasama-sama natin dito sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at pagsuporta. Ako po si DJ Myong, si Romeo Mataak Jr. po sa pangalan po ng aming mga kasama sa Marinduque News Network. Sa bahagi po ng technical, nandiyan si Mr. Joe Pitt, nagbabalik lumagbas. Gayon din po sa aming kasama ang aming napakasipag na direktor, bising-busy sa loob ng isang linggo, Direk Mark Cesar Ola, sa kanya assistant director, Mr. Santino Latorrena. Ako naman, Romeo Mataak Jr., nag-uulat.
At ako naman ang inyong kabayan, Adrian Rosales. Magkakitaan, magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at himpilan sa araw naman po ng Lunes. Enjoy your weekend. God bless everyone. Ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.